Okay, so andun pa rin po tayo ngayon sa ma-share po na lagi pong napapakinggan natin iba't ibang mga kapahayagan, mga verses, and then mga testimonies. So ako po ay mag-share din po sa inyo ng mga bagay po na patungkol po sa guidance of the Holy Spirit. At ayan, maging mga testimonies po, mga patotoo na kung saan ay naranasan ko po ang pag-guide po ng banal na Espiritu. So, yan po, ang nais ko pong i-share po sa inyo ngayon ay may title po na pinagkatan po itong gusto ko i-share sa inyo ngayon na Pursuing God's Plan Through the Guidance of the Holy Spirit. So, pursuing God's plan. Yan po, ano bang plano ng Diyos? At itong plano na ito ay nandun yung patnubay ng Panginoon, ng banal na Espiritu upang ito po ay mangyari. So, kagaya po ng mga na-share po ng ating mga kapastoran na nakapagturo na po sa atin ay nandun po yung guidance ng banal na Espiritu. At gusto ko pong banggitin yung nung mag-live si Pastor Andrew nung kanyang verse na unang binanggit, dun po sa awit o Psalms 32 verse 8. Nasabi niya po doon, I will instruct you and teach you concerning the path you should walk. I will direct you with my eye. Ayan. So, ang ganda po na makikita natin na dito sa verse na ito ay ipinapakita ng Panginoon, ipinapahayag ng Panginoon na siya po ay nakasubaybay po sa atin, nakatingin po sa atin. So ito po, sa title po natin na Pursuing God's Plan Through the Guidance of the Holy Spirit, ay kita po natin na ang Lord po ay nakatingin sa atin, nakatingin sa atin at yun po, binabantayan niya, tinitingnan niya na mangyayari po ang plano, ang pagkatawag ng Diyos po sa atin. So, okay, nais ko pong i-share po sa inyo si Joshua sa kanya pong pagtupad sa bagay na ipinagagawa po ng Panginoon sa kanya. Okay, dito po sa Joshua chapter doon pa lang sa Deuteronomy 31 verse 7 hanggang 8 ay inatasan na po. At nais ko po namang basahin sa inyo ay dito po sa Joshua chapter 1 verse 6 hanggang 9. Sabi niya po dito, sabi po ng Diyos dito, sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. So ito po, si Joshua ay inatasan ng Diyos, kapalit ni Moses, na mag-lead sa bansang Israel patungo sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanyang bayang hinirang, sa kanyang bayang pinili. At alam niyo po, ang ganda sa last part po ng verse 9, ang sabi ng Panginoon dito, ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. Okay, nandun po yung assurance, sabi nga doon sa Psalms 32 verse 8, ang aking mga mata ay nakatuon sa iyo. Ngayon, sabi ng Panginoon, ang sabi dito sa last part ng verse 9, akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay isa sa iyo saan ka man pumunta. So, ito po, napakaganda na alam natin na sa purpose ng Diyos sa atin, sa plano ng Diyos sa atin, siya po ay nandun yung assurance niya, sinasabi niya, kasama natin siya. Okay. So, ito po, nais ko pong patuloy nating makita na andun po ang gabay ng Panginoon kay Joshua na ito, nung sila po ay humarap na, nung nandun na sila sa promised land at kinoconquer na po nila ito, nagtagumpay sila doon sa mga hari na kanila pong nakalaban, inaharing Sehon at Og ng mga Amoreo. Napagtagumpayan na nila yon. At ngunit ito po, dumating ang time sila po'y humaharap sa isang muling malaking pagsubok sapagkat
ang ang harapin na po nila ay ang lungsod ng Jericho, which is yung Jericho po ay na napapalibutan ng pader, napapalibutan ng makapal na pader. At doon po sa nabasa ko po doon na yung taas ng pader ay 25 feet at yung lapad noon ay 20 feet. So sobra pong taas at ang kapal. Ngunit doon po sa Joshua 7 verse 11 hanggang 12, kita po natin may instruction ng Panginoon kung papaano pong pababagsakin, kung papaano tatalunin ng mga Israelita ni Joshua yung Jericho, yung lungsod ng Jericho. Yan po na nakalagay po doon na yung instruction ng Panginoon, at alam po natin yan, hindi ko na po babasahin isa-isa, pero nakalagay po doon na mayroong may gagawin itong mga Israelita at ang gagawin nila ay hindi sa pamamaraan na ni Josue. Dahil si Josue po, alam natin na magiting siyang pinuno ng militar ng kanilang kapanahunan. Pero kakaiba po ang pamamaraan ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ikutin ninyo yon sa 6 na araw, ikutin niyo yon. And then sa ikapitong araw, ikutin ng 7 beses nandyan. At pagkatapos ng hudyat, ay sabay-sabay na sumigaw. Alam niyo po, doon ay pinapagtagumpay. Iyon yung guidance ng Lord, ng Diyos kay Joshua, na magawa ang plano, magawa ang ipinagagawa ng Panginoon. At alam niyo po, makikita natin, naging matagumpay po sila. Naging matagumpay po si Joshua at yung mga Israelita, yung kanyang mga kasama, na pasukin po ang lugar ng Jericho at ito'y ibigay ng Diyos sa kanila. So doon po nakita natin na nandun yung guidance po ng Diyos at dahil sa pagtikinig ni Joshua sa instruction ng Diyos at sa maingat na pagsunod rito, ay nakamtan po nila ang tagumpay. Yun po yung bagay na nagawa po ni Joshua dahil doon ang guidance ng Lord. Pero nais ko pong i-share din sa inyo, dito po sa, doon sa kanina pala, na alam ko yung verse ay sa Joshua chapter 6 verse 2 hanggang 5. So ngayon, dito po sa nangyari po na ito po dumating yung time na natalo naman itong mga Israelita. Nung sakupin po nila yung Hai, nung puntahan nila yon, ay nakalulungkot po sapagkat natalo ang mga Israelita. Na-underestimate nila yung mga tagahay. At ang pinadala lang nila 2,000 to 3,000 na katao. Alam niyo po, natalo po yung mga Israelita. Makikita po natin yan doon sa Joshua chapter 7, verse 11 hanggang 12. Natalo po itong mga Israelita. At doon po sa pagkatalong yon, hindi naman po dahil sa konti lang yung pinadala. Alam niyo po, noong time na yon, si Joshua ay nagpatira pa sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, bakit ka nagpapatira pa? Hindi mo alam, nagkasala kayo sa akin. Paano pong nagkasala? Kasi po, merong sumuway sa kanila. Merong sumuway doon at nangyari dahil sa pagsuway na yon, natalo po itong mga Israelita. Hindi dahil sa kukunti sila. Hindi dahil sa hindi sila magaling, kundi natalo po sila dahil meron silang ginawang pagsuway kay Yahweh. Sabi dito sa verse 12 ng chapter 7 ng Joshua, iyan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway, natakot sila sapagkat, sa verse 11, nagkasala ang bayang Israel, nilabag nila ang aking utos, kumuha sila ng mga bagay na iniutos kong tupukin. May inumit sila, inilihim at isinama sa kanilang mga ari-arian. Yan ang dahilan kaya hindi sila makaharap sa kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggat hindi ninyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Okay, alam niyo po, nandun po yung disobedience. Hindi pagsunod sa instruction ng Panginoon. At dahil doon, natalo po ang bansang Israel. Natalo sila, napaatras sila. Alam niyo po, sabi dito sa last part ng verse 12, hindi ko kayo tutulungan hanggang hindi niyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Alam niyo po, may itong sinasabi po dito, makita natin na kapag
meron tayo ng mga bagay, meron tayong iniingatan sa atin ng mga sarili. May mga bagay po tayo sa ating buhay na hindi gusto ng Panginoon. Dito po tayo hindi matulungan ng Diyos eh. Sabi doon sa Isaiah 59, verse 1 to 2, malakas ang Diyos eh, kaya niya tayong tulungan. Pero dahil hindi natin ginawa ang instruction ng Panginoon, hindi natin sinunod. Sabi nga dito, hindi ko kayo tutulungan hanggang din niyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Kapag po may pinagbabawal ang Panginoon, pag may ayaw ang Panginoon, hindi po tayo matulungan. Kaya nagkakaroon po tayo ng pagkatalo. Okay, so andun po na natutunan po ito nila Joshua. At the next time na sila po ay kinongker na yung Hai, yung lungsod ng Hai. Okay, sila po ay pinapagtagumpay na ng Panginoon. Bakit? Kasi sila po ay sumunod na sa instruction ng Panginoon. Sinunod nila. Hindi na sila nagnakaw. Matalo na nila, sinunod nila yung lugar. At sinunod nila ang instruction ng Panginoon. So ito lang po, sa pagpupurso po natin na gawin ang plano ng Diyos, napakaganda po na carefully ay sundin po natin ang instruction ng Panginoon. At nandun po ang gabay ng Diyos. At yan po sa kapanahunan po natin ngayon, ay ang Panginoon po ay, kagaya ng naging topic natin nung camping, 1 John chapter 2, kita po natin na nandun ang Holy Spirit, ang guidance po ng Holy Spirit. Sabi po dito sa John chapter 16 verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, but He will tell you what He was heard. He will tell you about the future. Ano po, share ko lang din po. Kasi sabi ko po, parang nakikita ko din yung sarili ko kay Joshua na parang bang, magiging successor. Hindi po ako nagsimulang nagpastor dito sa Mauban. At natatakot po ako ng time na yun. Isa pong sem break camp natin ay nausap po ang Diyos na magpapastor na po, na meron ang gagawin. Alam niyo po, yung misis ko, medyo makulit, kilala niyo naman. Siya po yung tumatanggi. At sabi nga niya, kapag inano namin yan, baka magkaroon kami ng pananagutan sa buhay ng mga tao. So, nandun ang pagkontra, nandun ang pag-ayaw. Pero alam niyo po, nandun ang pangusap ng Panginoon, nangusap ang Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Lord sa kanya, kayo talaga ang tinawag ko dyan. Nung hindi niyo pa kaya, nagpadala ko ng lingkod ko. Pero ngayon, kayo na ang kailangan tumayo upang ipagpatuloy ang gawain dyan. So, wala na pong magagawa. Ando na, nangusap ng Panginoon. Kaya, tuloy na, alam niyo po, sabi doon sa pangusap sa kanya, kayo ang tinawag ko dyan. Alam niyo po, hindi po ako sabihin, ako lang ang pastor. Siyempre, mag-asawa po kami. At kapag mag-asawa na pinag-isa ng Diyos. Kaya nung mangusap sa kanya ang Panginoon, yun din. Hindi sa akin mismo nangusap kasi payag na ako. Nangusap ang Panginoon sa kanya. Alam niyo po, andun po na mula noon ay nandun po na hindi namin alam kung anong mismong gagawin. Pero nandun po ang gabay ng Banal na Espiritu para turuan sa bawat gagawin. Alam niyo po, nagdaragdag at nagdaragdag ang Panginoon. At ako nagtatanong sa Panginoon noon. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko dito sa mga kabataan, sa mga taong dinadala mo dito sa simbahan? Alam niyo po, nung time na yon, dahil nga nagtatanong ka, at ang sabi nga ng Pastor Andrew din yata yun, sabi niya, kagaya ng commercial, huwag kang mahihiya magtanong. Nagtanong po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko po dito? Ayun nga po, habang nagdadrive ako na inihatid ko yung misis ko sa hospital, sa kanya pong nagtatrabaho. Pagbalik ko, bigla nangusap sa akin ng Panginoon. Sabi niya, bakit hindi mo gawin yung ginagawa mo sa kapulisan? Merong MBK o may brother's keeper. Alam niyo po, alam ko, na-share ko na rin po ito noon. Pero yun po, dahil po sa guidance ng Panginoon na yun, nangyari po na nagagawa ko po yung dapat gawin sapagkat ito yung ibinigay ng Panginoon. Naalala ko po noon, nagkukwentuhan po kami ni Sister Maribel
ni Mrs. ko po, ni Almira, tsaka ako, sabi namin, si Sister Maribel magiging vice. Ano pa po siya, hindi pa po siya vice noon. Magiging vice. Si Almira magiging AO ng hospital. Ako magiging pastor ng bayan. Alam niyo po, ito lang katatapos lang, naging AO po, hindi pa po siya yung pinakang header, pangalawa na po siya doon. Siya na yung naging AO na po siya. At nandun po yung pangusap ng Lord doon. Si Joshua, nakita ko po, nandun yung instruction ng Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko rin kaya ito, gabayan niyo po ako. And then niyo po, napakaganda dahil ang Lord po ay nagbibigay ng instruction. And sabi nga po ng Romans 8:14, sons of God are being led by the Spirit of God. Kaya ito po, patuloy po na nandoon, kagaya po ng bawat isa sa atin, nandun po ang laging pag-i-inquire sa Panginoon. Alam niyo nga po, itong nakaraang mga buwan, nagpaplano po kaming magtayo ng bahay dito po sa may gilid ng church, sa may kanto. Gusto na po namin magkaroon ng maayos na bahay. At alam niyo po, doon balak namin kasi magandang pwesto. Pero alam niyo po, hindi po nangyari pa yun ngayon. Kasi po may dumating na opportunity kasi po nagtatanong kami sa Lord, Lord, kalooban mo bang doon kami magtayo ng bahay? Kalooban mo po ba? Yun po. Ito po, ang Panginoon po biglang nagbigay ng opportunity sa amin. Pinigyan po niya kami ng pagkakataon na magkaroon po ng may mabiling property po sa Lucena. At kahapon lang po ay nakapagbayaran na po kami. At praise the Lord po doon sa kaloob ng Panginoon na yun. Alam niyo po, nung Sunday, last Sunday, joint fellowship po namin kasi per Sunday. Joint fellowship po ng mga daughter church, mga outreach po dito sa Mauban. Alam niyo po, bumuhos po ang maraming tao dito sa church. At punong-puno po kami. Ngayon po, sabi ko, nung time na yun, nang usap sa akin, naisip ko, ewan ko kung ano, pero ipinakita sa akin ng Panginoon at nasabi ko na lang, paano namin palalakihin ang simbahan na ito, paano na kami mag-expand kung naando ng bahay namin. Meron pa namang higit na mas malaking pwedeng paglagyan ng bahay. Alam niyo po, napakabuti kapag po nag-i-inquire po tayo sa banal na Espiritu. Napakabuti kapag po tayo nagtatanong sa Panginoon. Pagkat inililit po niya tayo, ginagabayan niya po tayo. Sa mga bagay na hindi po natin alam, ang Diyos po ay nagtuturo sa atin. Ang Diyos po ay nagpapakita ng mga kaparaanan. Alam niyo po, may isa pa Nagulo po ang isipan ko nung nakaraan lang din. Kasi po, meron palang gumagawa sa amin ng hindi maganda. At ako po ay nalilito, nagugulhan. Ginagawan ko po ng sarili kong kaparaanan kung paano maayos. Pero nang mag-inquire po ako sa Panginoon, nagpe-pray po ako, nagtatanong ako sa Panginoon. Alam niyo po, sinagot ako ng Panginoon. Sabi niya sa akin, ipagkatiwala mo sa batas. Hindi dumarating sa aking isipan, hindi ko na iisip yun Pero nung time po na nagpe-pray ako, ang sabi sa akin ng Panginoon, ipagkatiwala mo sa batas. After po noon, nagkaroon po ng kapayapaan ng puso ko. Parang wala na lang, baliwala na lang. Kasi po, ipinagkatiwala ko sa Panginoon, iyon ang instruction niya. At dahil yun ang instruction ng Panginoon, meron po akong kapayapaan sapagkat alam ng Panginoon ang ipinagagawa niya po sa akin at ipinagkatiwala ko po yun sa Kanya. Ayun po, napakabuti po ng mga nagiging topic po natin na i-share po ng mga pastors. Alam niyo po, every time na manonood, nabibigyan kalakasan sa mga testimonies. Kaya, ayan po, sa bawat isa po sa atin, encourage ko po tayo, ng bawat isa po sa atin, patuloy tayo mag-inquire sa Panginoon. Hayaan natin na sa plano ng Diyos sa atin pong mga buhay, ang guidance ng banal na Espiritu, ang mag-instruct sa atin upang ito po ay mabigyan ng katuparan, ng kaganapan sa bawat isa po sa atin. Kaya muli po, maraming salamat po sa inyo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, sa hapon na ito na minsan pa ay nakapag-aral po kami, nakapagbahagi po kami ng iyo pong ginagawa sa amin, ng iyo pong salita, ng iyong mga pangako. At ito po ay, Lord, tunay nga na hayaan niyo po na patuloy na ito yung maging gabay namin at kalakasan namin, Panginoon, ang bawat patotoo, ang bawat napapakinggan namin, Panginoon, sa bawat live na amin pong napapanood.
Kaya Ama, maraming salamat po sa nagbigay ng oras ng panahon ngayon. Ingatan niyo po sila, O God, at hayaan masunod po nila, Panginoon, ang iyong kalooban sa amin po mga buhay. Sa tulong po ng inyong guidance sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.